Ayan mga kahabi, narito na yung hinarvest natin noong nakaraan. Ayan, ito na yung blinag ko na nag-harvest kami ng napakaraming kakao. Ayan, naka-upload na to sa YouTube. Yung pag-harvest namin ng kakao. Ayan, ito na yung buto niya. Napakarami. Next year daw, sabi ng asawa ko, mas marami pa raw rito ang ma-harvest. Kasi nga, halos lahat ng kanyang tinanim ay namumulaklak na. Ito, mga ilang puno pa lang to na mumunga. Kaya next year daw, mas marami na ang ma-harvest natin. Ngayon, gagawin natin siyang tableya at itatry nating ibebenta dito sa amin lang na mga kapitbahay. Ayan, dito lang sa loob ng aming barangay. Ayan. Yan. After 3 days ng pagbibilad mga kahabi, heto at ready to fry na siya. Yung bang anong tawag ba yan? Yung sinasangag. Ready to isasangag na to mga kahabi, sasangag hanggang sa mag-brown. Super brown na siya, yung halos mangitim-itim na. Yan, yung ano bang tinatawag dito? Tinututong siya. Tututungin natin siya sa kawali. Dahil homemade nga, yan, sa kawali lang natin siya papabrownin or brown paiitimin. Ayan, kapag nailagay na siya sa kawali, kailangang halu-haluin. Ayan, walang tigil ng paghalo sa kawali. Ayan, upang madry siya ng gusto. Ayan. Kailangan yung init niya ay katamtaman lang yung init para yung pagka-brown niya ay yung sarama ba? Yung magkapara-parehas. Ayan. Always lang halo ng halo. Ayan, medyo matrabaho to mga kahabi kasi nga yan, hindi natin mabitawan para sa Bicol sarama ang pagkaitim. Yung para-parehas ang pagkaitim nila. Kasi kapag yan, nakikita nyo, nagbabrown na siya. Nag-uumpisa na siyang mag-brown. Ayan. Walang tigil yan. Hanggang sa makita na natin yung pinakatamang pagkaitim. Ayan. Yan. Yan. Ganyan. Okay na yan. Okay na yan. Ayan. Sample. Sample. Yan. Kapag nababaklas na yung kanyang ayan. Yan sample. Yan. Pagka ganyan na, okay na. Kailangan yung balat niya ay matanggal. Ayan. Yan, ang ganyan. Kapag natatanggal na, okay na. Yan. Yan. Paulit-ulit lang, same procedure. Hanggang sa maubos itong ating binilad na kakao. Ayan, buto ng mga kakao. Ayan, paulit-ulit lang. Same procedure. Ayan, ganito dapat madali na ang pagtanggal ng kanyang shell o balat. Ayan. Okay. Pang last na ito mga kahabi na ating pinaba-brown or pinapaitim sa kawali. Dahil sa tapos na nating gawing tutong itong ating buto ng kakao, ayan, at umpisa na nating isa-isahin at tanggalan ng mga balat. Ayan, balat or shell. Shell ng ating ginawang parang coffee. Ginawa nating parang coffee itong ating kakao. Ayan. Ayan, diba? Parang coffee. Yung pinaiitim rin yung coffee.
para gawing coffee nga. Ayan, ito pagkatapos itong matanggalan natin ng balat, ayan, ipapagiling natin. Ayan medyo mabusisi, masakit sa kamay. Pero kailangan tiyagaan natin kasi wala pa na tayong gamit. Meron dito kasing nabibiling gamit na parang machine na pangtanggal ng mga ganito nga, ng mga shell nila. Dahil tayo ay wala tayong mga kagamitan, kasi homemade nga itong ginagawa natin, ay pagtiyagaan na natin ito hanggang sa maubos. Ayan. Kita nyo mga kahabi, kahit sa higaan ko, dala-dala ko na itong aking tinatanggalan. Ayan nakarami na ako mga kahabi Mapupuno na yung isang bowl. Ayan. Kahit sa higaan ko, dala-dala ko mga kahabi. Ayan. Kita nyo, matutulog na lang ako. Ito pang aking ginagawa. Grabe. Grabe ka. Hirap din to mga kahabi. Tiyagaan talaga. Super tiyaga. Kung wala kang tiyaga, hindi ka makakagawa ng ganito na homemade tableya. Cacao tableya. Kinaumagahan, yan, katulog na ako. Ngayon, kinaumagahan na. Ayan, nagtatanggal pa ako ng kaunting tira kasi mamaya ipadadala ko ito sa anak ko. Ipapagiling ko kasi ito mga kahabi ng walang halo. Ayan, pure na pure. Ngayon, narito na. Napakadali lang ang paggawa ng tableya mga kahabi. 3 recipe lang ang kailangan. Ito nga ang pinagiling na kakao. 1 kilo lang pala ito, mga kahabi, na tinutong na kakao na pinagiling natin. Overnight na kasi ito, mga kahabi, kaya medyo tumigas na. Pero mamaya bago natin lutuin at saka itong 3/4 kilo na asukal. At saka meron tayo ditong ibap na gagawin nating panunaw sa asukal mamaya. Ngayon, umpisa nating magluto. Yan, painitin muna natin ang kawali. Ayan. And then, kapag mainit na ang kawali, ay isunod na itong asukal. Ayan, ilagay na sa kawali, 3/4 kilo ng sugar. Wash sugar ang ginamit ko pala rito mga kahabi. Then, ilagay na rin ang ibap, yung maliit lang na lata. Panglusaw lang naman. Kaysa tubig, mas magandang ilagay itong Alaska ibap kasi nakakabigay siya ng nakadagdag sarap. Malinamnam kasi kapag mayroong gatas. Pagkatapos, yan, gawing maliliit para mas madaling maihalo sa ating linusa o tinunaw na asukal. Ayan. Yung iba hindi na niluluto. Direkta na pinapagiling kasabay yung asukal. Pagkatapos, ibibilog-bilogin nila. Yun na. Ako hindi kasi mas gusto ko yung safe ang kakainin natin. Kasi hindi natin sigurado kung malinis yung gilingan. Ayan. Kaya mas gusto kong ninuluto. Ngayon, ipa-platin natin sa tray. Ayan. Pagkatapos, hulmahin natin. Pinabili ko itong hulmahan na ito sa pansitan. Sa manugang ko. Ayan. O, ganyan lang. Ganyan lang kadali. Mahirap lang talaga sa umpisa. Mas madali ang paghuhulma na lang. Sa umpisa, syempre, magsasangag tayo or tututungin natin to sa kawali. Nako, yun ang medyo mahirap. Saka yung pagtanggal ng balat. Ayan, narito na yung ating finished product. Ayan, meron na akong mainit na tubig dito sa tasa. At gagawa tayo ng hot cacao chocolate. Hot chocolate. Ayan, sa umaga.
Okay, try natin kung anong lasa. Ayan. Pwede rin itong kainin ng hindi direkta. Pwede rin itong gawing candy. Parang chocolate. Kakainin mo. Pwede rin itimpla sa tubig na mainit. Try natin sa mainit ng tubig. Ganito. Parang kinakape sa umaga. Sarap siya. Tamang-tama ang lasa ng pakalagay natin ng sugar. Ayan. Ang iba daw, 1:1. Yung mahilig sa matatamis. Ako kasi hindi ako mahilig sa matamis. Kaya ito, tamang-tama itong 1 kilo ng ating kakao na giniling. Saka 3/4 na sugar. Yan, tamang-tama ang lasa. Hindi masyadong matamis. Sarap sa umaga. Ayan. Pero yung gusto ng dagdag ng tamis, pwede yung dagdagan ng sugar pala. Sa akin, tamang-tama ng timpla. Okay, mga kahabi, ang kakao pala ay napakaraming benefits sa ating katawan, mga kahabi. Ayan. Gamot din ito sa hindi na malunasang ubo. Yung kahit umiinom na ng mga gamot na para sa sipon at ubo ay hindi na aalis, ay maganda itong panggamot, mga kahabi. Yung pagkatas masangag ay kinakain ng walang sugar. O, yung buto pa na sinangag, mga 3 nun, kainin mo. Tapos iinuman ng mainit-init na tubig, yun. Magaling yun panggamot. Sa ubo o kaya sa sipon. Kahit sa tumataas na ang blood sugar, mga kahabi, ay maganda rin ito. Basta wag lang sasawgan ng sugar. Pure na kakainin pagkatapos na masangag. Yan, yung magba-brown na siya. Yung nasa na yung pait. Yan. Magandang gamot ito, mga kahabi. Sa may hormonal imbalance, yung hirap sa pag-mens. Ayan. Kumain lang nito always ng tableya. Ayan, sigurado mapaparegla. Proven kasi yung anak ko na babae, mula nang ipanganak niya yung aking apo, ay hindi na siya nag-mens sa loob ng 6 years. Ayan, subalit nung gumawa ako dito, gumawa nga ako nitong ganitong klase ng candy or chocolate candy na gawa sa kakao, ay nasarapan siya. Always siyang kumakain. Ayan, yung lampas sa mga 3 yata ang nakakain niya ang isang araw. Ayun, 1 week lang yata. 1 week lang yata pagkatapos kumain niya ng mga chocolates ay laking tuwa niya kasi nga dinatnan siya. Ayan. Kaya siguro yung pait. Kaya magaling na panggamot talaga ito, mga kabi. Mas matindi ang epekto siguro kapag yung pure, hindi linalagyan ng sugar, yung pure talaga. Okay, hanggang dito na lang, mga kahabi. Sana nasundan nyo ang aking pagdedemo sa inyo ng paggagawa nitong ating chocolate na kakao.
pasensya na kung medyo maingay ang aking pag-voice cover kasi nga, ayan, nachimpong umuulan. Yan, habang ako ay naririto sa bukid, pagkatas kong magpakain ng ating mga alaga, medyo tahimik na sila. Kaya ito, nakabuelo ako mag-edit ng ating video. Ayan, nagvo-voice cover ako. Habang umuulan, nandito ako nakasilong sa bakanting kulungan ng ating mga alaga na baboy. Thank you for watching, everyone.